dito kaagad. Okay, dun tayo sa writing criterion or sa mga indicators niya, no? First natin is topic relatedness. So, sabi dyan, the learner can compose a response that 1. Provides a logical and clear progression of ideas between paragraphs. 2. Directly addresses the question. And 3. Illustrates and supports the key points. So, madali lang siya intindihan. Ano? Kung napanood mo yung mga videos ko tungkol sa pagsulat ng paragraph, ganun lang siya kasimple. Parang kung ano yung pamagat, yun yung tatalakayin natin. So, hindi naman siya super essay na gagawin na kailangan mo ng mahabang introduction. No. Maglagay lang tayo ng counting introduction and then hit the point na. Sagutin agad natin yung pag-uusapan. So, kung halimbawa, ang pinag-uusapan dito is ang karanasan ko sa ALS, so, direct to the point. Ang karanasan ko sa ALS, ano ba yung mga karanasan mo sa ALS? Ganyan lang, simple lang. And progressive. So, parang ibig sabihin, pag-umpisa ka sa nung una, papunta sa dulo. Baka naman sinabi mo na marami ako natutunan sa ALS. Simula nung ako pumasok. Una, parang, ano ba, natuto ako ng pakikisalamuhang mabuti sa aking classmates. Yan. Parang ang layo na, no? Kasi parang tinalakay mo na ay yung mga natutunan mo sa ALS, hindi na yung karanasan mo sa ALS. So, pwede mo sabihin, yung karanasan ko sa ALS ay, ano ba karanasan mo sa ALS? Okay, simple lang. Pagpasok mo sa ALS, ganito ang ginagawa namin. Tuwing pumapasok kami, nagkakaroon kami ng klase and naunawaan namin mabuti ang mga bagay na tinuturo sa amin ng aming ALS teacher. Minsan nga lang talagang hindi ko siya maintindihan, kaya minsan ang ginagawa ko ay nagdadagdag ako ng additional information sa pamamagitan ng pagtatanong sa aking teacher or pagre-research sa internet. O yun, karanasan yun. So doon tayo sa related topic. So nakarelate yung sinabi mo doon sa pamagat. So, sa pamagat naman talaga tayo lagi tumitingin. Kasi yun yung pinakang main focus. Second criteria natin is development of idea and details. The learner can compose a response that articulates ideas and arguments clearly. Provides detail to ensure reader understanding and presents clear alignment between the main argument and content. So, articulate ideas. Ibig sabihin ng articulate ideas, nasasabi mo ng maayos yung gusto mong sabihin. Kasi minsan napapansin mo ba, kung halimbawa nagsusulat tayo, parang hindi maintindihan. Minsan, kahit ikaw, pag nagbabasa ka, may mga bagay na hindi ka naintindihan sa binabasa mo kasi, hindi nasasabi ng maayos ng writer yung gusto niyang sabihin. So, sa position mo, dapat ay masabi mo ng maayos yung gusto mong sabihin. Pag-usapan ulit natin yung karanasan ko sa ALS. So, di ba yung unang example ko ay parang naging yung natutunan mo sa ALS. So, parang sumala na naging natutunan na hindi naging karanasan. So, dapat doon pa lang sa topic, yung title, alam mo na kung ano sasabihin. Hindi naman yan instant. Pwede kang gumawa ng scratch muna, sample muna sa plain paper and saka mo na lang i-transfer sa maayos na papel pag nabuo mo na siya. So, ayun yan sa criteria number 2. Doon naman sa number 3 ay grammar and mechanics. So, the learner can compose a response that has no more than 3 grammatical errors, has no more than 3 punctuations, spelling, and or capitalization errors, and includes a vocabulary suitable for the audience and task. So, ayan na tayo, sa grammatical errors. So, alam natin kung paano natin gamitin yung subject-verb agreement. Yan. So,
pag ba isa lang ang pinag-uusapan, kailangan ba may S, walang S? Maalala natin yun kasi pwede mo sabihin, nasa reflection naman siguro na natuto kang sumulat ng pangungusap o natuto ka sumulat ng talata. Kasi typical na nababasa ko yun sa reflection ng aking mga learner, siguro dahil isa yun sa mga naituro ko, sa mga nasagutan nila. Punctuations, so, mga bantas. So, nagamit mo ba ng maayos ang tuldok? Nagamit mo ba ng maayos ang comma? Question mark? Ang exclamation mark kung kailangan natin yon. Kung gumamit ba tayo ng quotation mark? Yeah. So, ang daming markings, gumamit ba tayo ng gatlang, gitling, o yung mga ganon. So, ayun, kung gagamit tayo, dapat nagamit natin ng maayos yun. So, kita naman yun, no? Alam naman natin kung paano yung gamitin. Kung hindi, ay di mag-practice. Kasi ang start naman ng assessment or ng revalida natin ay April 15 to May 15. So, you have still days o ilang days pa. Ayun. And capitalization. So, saan ba natin ginagamit ang capital letter? Baka naman all caps ang sulat mo. I don't know kung tatanggapin siya ng assessor. Pero kung ganun ka magsulat, wala tayong magagawa. Doon ka na sana eh. Pero kung halimbawa hindi all caps ang sulat mo, basa mo ba? National. Kunwari, ganyan. National, malaking N, small A, big, malaking T, malaking I, malaking O, small N, small A, tapos big L. So, national. Ko na lang, reverse ko na lang. Pangit ko magsulat, no? So, ayan. Although pantay-pantay siya, hindi siya considered as formal writing, dahil halo-halo yung gamit natin. So, kung gagamit ka ng all caps, edi all caps mo na. So, kung maghahalo ka rin naman ng small letter, so alamin mo kung saan dapat gamitin yung big letter o yung uppercase, yan. Capital letter. So, alam naman natin yan sa proper noun, sa umpisa ng pangungusap. Yan. Ayun. And number 3 ay includes a vocabulary suitable for the audience and task. O baka naman ikaw ay ang tawag dito ay polyglot. Polyglot. Wag nang Okay. So, wag nang maglagay ng kung ano-anong mga salita na hindi naman, lalo na sa English, halimbawa, pakiramdam mo, mas magmumukha ka matalino pagka gumamit ka ng highfalutin word. So, wag na. Kung hindi naman kailangan. Kasi una, kung hindi siya typical word or madalas magamit, parang hindi siya akma dun sa gagawin natin. So, ayun lang. Sana lang ay wala namang problema kung super deep English ang gusto nyong isulat. Wala namang problema yun. Pero, kung kaya naman natin na okay, maayos, huwag naman yung super babaw na yung informal. Yeah, very bad, very good. Yung mga ganun. Ayusin natin. Hanap tayo ng synonyms of the word. Yan. Kasi may chance naman tayong mag-practice. So, ayun lang para sa video na ito. At maraming salamat sa panonood. Sana ay makatulong sa iyo at pumasa ka sa assessment. At magandang araw.